Nga po mga kalapatids, ako nga pala si Crystal Mendoza, mas kilala bilang Joselito Mendoza, ang pansier ng Pasay Maricaban. Yun, siyempre bago natin simulan tong video to, sir, maraming salamat sa pag-unlock na makapag-loop business sa'yo. Yun sir, pwedeng may ipasyal mo kami sa loop mo. Pwede naman po. Yun, tara, samahan nyo kami, let's go. Ito nga pala ang aking mga breeder. Mostly ng hawak ko ay Bitar, Colson, Wegen, Emil, Red Fox, Marta Banjil, SBR, yan mga kadalasan ng mga hawak na bloodline. Pero anong baseline mo dito, sir? Baseline ko yung sa Emil, tsaka yung sa Red Fox ko, SBR and Marta Banjil. Pero anong bloodline, sir, nung nag-champion sa'yo? Ang nag-champion ngayon sa akin galing sa Colson tsaka sa Vanderwegen. Ito, mga kalapatids, tignan natin yung champion bird ni Sir Joselito. Ito naman ang aking flyers loop. Welcome po kayo rito. Tara, pasukin natin mga kalapatids. Yung North ko, sa padating na North Race. Ito naman po yung mga finisher, tsaka yung champion ko ng South, nandito po. Sila na lang po yung natira, silang 5. Then, hen section ng breeder ko, tsaka cock section ng Mga kalapatids. breeder. Yun, sir, ikaw po pala, anong taon ka nag-start sa pagkakalapati? Since 1992, nag-start ako mag-race sa PSP kay Mang Tommy Gidera. Doon ako nag-start mag-race. Since then, naglaro ako. Then, nang makatapos ako ng college, nagbarko ako. So, natigil ako ng 2001. Then, bumalik na lang ako 2010, I think, or 2009. Doon, pero pa-sprint lang kasi sumasakay pa ako nung panahon na yun, nagbabarko pa ako. More on, nag-focus na lang ako, bumalik ako 2017 nung tumigil na ako, nung pinanganak na yung kristal ng buhay ko. Kamusta naman, sir, yung resulta nung nakapokus na kayo sa pag-iipon? Nung 2017, nag-champion ako sa APR of Color, APR Genetics, naka-champion ako noon. Then 2018-2019 season, nag-champion ako sa UPFP Solo Superset. Overall champion ako ng Young Bird. Kaso nagsara yung club na yun. Then the following year noon, sa PPBC, bago siya magsara, nakapag-champion din tayo. Tapos, ngayon lang uli tayo, nag-pandemic, syempre, nawala yung karera. Medyo na-discarrel ako, napunta tayo sa pagsasabong. Ngayon lang uli tayo nakabalik. Awa naman ng Diyos, pinalad ulit tayo, nakapagpa-champion ulit tayo. Yung saan club, sir? Sa WPFC, syempre. Yung sir, pwedeng makita yung nag-champion mong ibon. Pwede naman po. Ito nga pala si Kobe. Bakit Kobe ko siya tinawag? Kasi ang dulo ng number ng singsing niya is 24. Kaya pala. Kaya pinangalanan ko siyang Kobe. Mamba mentality. Ito mga kalapatids. So. Ang bloodline nito is Colson Wegen. Ngayon, ang na-achieve niya ngayong South is second overall ng Young Bird category, first overall ng All Bird, car winner, triple top, solo clacker, double top partaker, and invitational partaker. Grabe palang hinakot nito mga kalapatids. Kamusta yan, sir, nung kinakarera nyo simula nung slap derby? Nung kinakarera ko to, talagang dominante to. Makikita mo talaga siya na nandun siya. Dahil nga matagal ko na rin hawak yung bloodline niya, alam ko na yung ibon may gagawin. Kaya nga, kung titignan nyo, halos lahat ng pataya dun sa club namin, na WPFC, is kasali siya. Dahil po unang-una, syempre, yung bloodline na gamit ko, matagal ko nang kasama. Kumbaga, alam ko na yung ibon may gagawin. Yung time nung karera nila, yung Matnog race tsaka Calbayog race, yun yung nagpahirapan ng pauwian. Hard race po yun, sobrang init ng panahon. Luckily, nakapagpauwi po tayo ng 4 ng Matnog na live. Then, sa Calbayog po, 3 po silang live. So, pagdating po ng Tacloban, 4 na ibon po yung kinarga ko, 3 po silang live. Hindi lang po pinalad yung 3 na makabalik. Siya lang po talaga yung bumalik. Yus, congrats kayo, sir. Ano mga ginawa mong preparation, sir, bago ikarga ng last lap? Unang-una, syempre, ang preparation ko is more on mental. Yung pinarisan ko, style Widowwood ba? May paris siya. So, yung puso ng pagiging tao, inilagay ko sa kalapate. Yung, syempre,
bilang isang dating seaman, ano ba yung pagiging puso ko? Siyempre, uuwi ako sa pamilya ko kada man natapos yung kontrata ko. So, yun, in-implement ko sa hayop ko. Nilagay ko yun. Binigyan ko siyang pares, umitlog yung pares niya. So, lahat ng dahilan para umuwi siya, nasa kanya. Then, sa supplement, more on ano lang naman po ako eh. Ideal pill, itong Vitaboli, sa tubig ko, naka-Belgasol lang po ako. Yun lang po. Bali ang pabaon mo pala sir, Vitaboli. Opo. Yun lang yung preparation ko sa kanya. Sa morning, lilipad siya. Afternoon, dito na lang siya sa Abiere. Gala-gala na lang sila rito. Anong lap sir nung binigyan mo siya ng asawa? Since the day ng start ng training, hindi naman po kasi ako nagbubukod ng ibon, yung cock-hen section. Na sila. So, kung sino yung magiging pair niya, yun po yun. Kumbaga, mostly, ang ibon, pag bigla mong pinarisan, doon naglolo ko eh. O kaya, bigla mong inalisan ng pare. So, sa akin po, from day one, may pares talaga yan. May mga pares sila. Kumbaga, ang ibon talaga, yung mental nila na umuwi para magmadali, para umuwi, talagang uuwi sila. Tapos sir, yung bloodline na yan, talagang nananalo sa'yo pag malayuan. Opo, subok ko yan. Kasi minsan kung nasubukan yung grandparents niyan eh, naalisan ko ng pares, naibigay ko sa isang kaibigan. So, dapat nung time na yon, siguro mananalo ako ng NMAX nung panahon na yon. Ang nangyari, nahingi nung kaibigan ko yung pares. Kinatopan ako ng Tacloban, 25 minutes. So yung parang nagtampo siya. Oo, pero alam ko yung ibon, yung kakayahan, talagang nandun. So, eto na, nung nagtutok uli ako, alam ko kung ano na yung gagawin ko sa linyada nila. So, awa naman po ng Diyos yun. Nakapagpaklak ako. Ayos. Doon mo siya kilala yung bloodline na yan, yung may asawa dapat. Oo, yung may ano siya talaga. Kailangan may pair siya. Kailangan talagang ano siya. May dahilan para umuwi ng maaga. Ayos. Pag derby naman sir, ano yung madiskarte mo dito sa loop mo? Number one, siyempre, yung rest. Yung pahinga ng ibon. Ayun ang number one sa akin. Siyempre, malayo yung nililipad nila. Mas kailangan nila ng pahinga kasi marami silang uubusin lakas pag lumipad na sila. Sa araw pa lang ng loading, ang mga alaga natin ay stress na po. Siyempre, pag nasa loob ng crate yan, di naman nakakapagpahinga ng maayos yan. Tsaka alam naman po natin pare-parehas na 2-day race tayo. Pagdating ng tawid dagat, mas ilang araw pa sila sa loob ng truck, sa crate. So, mas inaano ko sa sarili ko na makapagpahinga sila ng maayos para may lakas sila pagka lumipad na sila pauwi rito. O di anong diskarte mo sa low fly tsaka mid to sir? Anong patama mo ng araw? Ako, nag-i-start ako mag-low fly Tuesday. Sunday, halimbawa umuwi sila ha. Monday, rest yan. Tuesday, maglo-low fly ako. Morning lang. Tapos, lagay ako ng paliguan nila. Maliligo lang sila dyan. Ganun lang ako. Then, hanggang mag-Friday yon o kung Thursday yung ganun lang ginagawa ko. Every morning ka lang nagpapalow fly sir? Oo, every morning yan. Hindi po ako nagmi-midtos. Yan po yung ko. Hindi po ako na pasintabi po sa iba. Ako po kasi bilang sa sarili ko po, mas gusto ko po nakakapagpahinga yung atleta ko. Mas gusto ko resting sila, well-rest sila bago sila lilipad. Kasi hindi naman po biro yung nililipad nila eh. Napakalayo po nun. Kaya po, para sa akin, mas maganda yung ganun. Kung magtatapon sila ng lakas sa talagang labanan. Sa patuka sir, may sariling mix ka ba? May gamit po akong patukain. Dati po nagmi-mix ako. Ngayon, nabili na lang ako ng mix. Siyempre, yung malinis, pumipili ka. So, yun na lang po yung ginagamit ko ngayon. Kaninong mixer? Baka may gusto ding sumubok na viewers natin dyan eh. Bonamix. Ayos. Kay Sir Bonakid pala. Simulat sa pool sir, yun ang gamit mo. Etong South, ayun ang ginamit. Ayos. Naging maganda agad resulta sir ano? Malinis kasi siya, yung fix. Yan, shoutout kay Sir Bonakid. Kuha ako ng patoka sa Pamela, sa Pasay Libertad. Yan, congrats sa kay Sir Roselito. Pero sir, tingin mo ano yung pinakang importante sa pagkakalapati para manalo? Yung tinatawag nating PO, Time and Observation. Yan po yung pinaka-importante. Kung paano ka nagpo-focus sa alaga mo, alam mo kung ano igagalaw niya, ano ililipad niya. Nakikita mo. Siyempre, yung droppings nila,
dapat kailangan natin makita yan, mabantayan kung nasa kondisyon na ba sila o wala pa. Yun, shoutout sa inyo lahat mga kalapatids. Maraming salamat siyempre sa patuloy suporta. At sana patuloy suportahan. At yun, bago ulit matapos tong video to, meron nga pala ulit tayong pa-shoutout. Yan. Shoutout kay Dos ng Las Piñas. Yan, happy birthday sir. Yan, God bless po. At shoutout din kay Grace Lope ng Antipolo. Shoutout din kay Sir Mark Centeno ng Bulacan. Yan, good luck sa karera. Siyempre, shoutout din kay Boss Errol Bunyi ng Muntinlupa. Siyempre, shoutout din kay Boss Ian Kasipit. Yan, maraming salamat sa suporta niyong lahat mga kalapatids. Sa mga gusto bang magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At siyempre, may i-share na rin yung napanood yung video at abangan nyo yung part 2. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.